kapamilya at back to school na. Halos 2 oras na lakaran, tinitiis ng mga estudyante ng Baclayon, Bohol para lang makapag-aral. 15 taong gulang na batang lalaki rumaraket bilang parking attendant para makapag-aral. Sama-sama po nating salubungin ang pagbabago dahil Ako ang simula! Kayo ho ba'y nakakatagal ng mahabang lakaran? Lalo na sa ilalim ng tirik ng araw? Aba, hindi biro yun ha. Dito sa Bohol, araw-araw ganitong pinagdadaanan ng mga estudyante ng Baclayon National High School. Halos 2 oras ang nilalakad nila makapunta lang sa eskwelahan. Pero tinitiis nila ito makapagtapos lang sa pag-aaral. Maliit na bayan lang ang Baclayon sa Bohol. Pero dinadayo ito ng mga turista. Kasi nandito ang pinakamatandang simbahan ng Pilipinas, ang Baclayon Church. Tabing dagat pa ito, kaya relaxing. Pero gaya ng maraming probinsya, sa likod ng nagagandang tourist spots dito ay ang kwento ng kahirapan. Dito sa barangay sa itaas ng bundok, halos 2 oras ang layo ng pinakamalapit na high school. Dito namin nakilala ang magkapatid na si Sherwin at Ron. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na sila. Malayo-layo ang lalakarin ng magkapatid. Yung panganay ko, sabi niya, "Ma, bumili ka ng bike, ma." Napagod na daw siya maglakad. Sabi ko, magtiis ka, wala namang pambili. Siyempre naman, nasasaktan ka. Gusto lang humingi ng bumili ng bike. Anong bilhin nila? Wala naman kayong pambili. Gustuhin man daw nila, hindi sila makapasok sa mas maayos na trabaho kasi hindi naman sila nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ang pangarap ni Sherwin at Ron, makapagtapos ng pag-aaral. Kung magbinuang-binuang sa Kung magloloko po kami sa pag-aaral, papaintuin niya kami. Kaya tinitiis namin ang paglalakad. Ang problema, papasok lang ng eskwelahan, pahirapan na. Halos 2 oras ang lakaran, papuntang Baclayon National High School. Mainit na, mabato pa ang daan. Madalas tuloy, hindi na niya napapasukan ang klase niya sa umaga. sahay kay madamag ko kay Minsan nadadapa ako kasi tumatakbo kami papasok sa eskwelahan. magdagan. Pagdating namin sa eskwelahan, late na kami. Kaya hindi na kami nakakapasok. Kasi di na kami pinapapasok ng teacher namin kapag late na kami. Kaya tanghali na kami pumapasok. Si Ron nga, minsan, di na talaga nakakapasok at nag-a-absent na lang. Minsan, umulan. Madulas yung daan. Hago. Ganito rin ang problema ng kaibigan nilang si Malu. Gusto niya rin makapagtapos ng high school. Siyempre po, para sa parents ko din po. Kasi mahirap lang din po naman kami. Hindi naman nakakaangat sa buhay din. Kaya po yun, gusto ko pong masuklian yung paghihirap nila. Halos 2 oras ang nilalakad niya. Kaya minsan, sa pagod, di na siya nakakapag-concentrate sa klase. Mahirap din po talagang mag-aaral. Tinitiis ko po yun para makakuha ng mataas na grade. Ganito kabato ang dinadaanan ng mga estudyante papuntang eskwelahan araw-araw. Isipin nyo na lang gaano kahirap ito para sa kanila. Halimbawa, mainit, matirik ang araw o di kaya kung malakas na lang ang bagyo. Ayon sa DepEd, umaabot na sa 5.6 million ang bilang ng mga dropout nung nakaraang taon.
Dito sa Baclayon National High School, isa sa mga dahilan kung bakit nagda-drop out ang estudyante ay dahil sa layo ng eskwelahan. Marami sa mga estudyante natin na parang tinatamad pumunta sa school, especially if it's raining. Kasi yung road nga, sa sinasabi, yung terrain, rough road, at saka yung ano nila, yung walang shoes, walang slipper lang. 2004 noon nang may itour si Joel with Chico ng mga turista sa Baclayon. Sa gitna ng tour, nakita niyang naglalakad si Sherwin at dun niya nalaman ang problema ng mga estudyante ng Baclayon National High School. Hindi parang new to me na yung how difficult it is to take a school, transportation to school. We didn't have a car, so usually nagsumasakay kami sa parang delivery van, so parang naiintindihan ko yung difficulty to get to school. Nag-isip siya kung paano matutulungan ang mga bata at ang nakita niyang solusyon, mga bisikleta. Dahil sa road condition, I didn't see any possibility na no other form of transportation na makakadaan doon sa roads na ganon except a bicycle. Di na nag-aksaya si Joel ng panahon. Sinimula na niya ang kanyang proyekto, ang kanyang target, makakuha ng mga bisikleta para sa mga estudyante ng Baclayon. Nanghingi siya ng mga second-hand bikes mula sa mga kaibigan. Ginamit niya rin ang iba't ibang social networking sites para manawagan hanggang sa umabot ang kanyang proyekto sa Bikes for the World, isang international group na pinopromote ang paggamit ng bisikleta sa iba't ibang bansa. Nang marinig ang proyekto ni Joel, di sila nagdalawang isip na sumuporta. Mahigit 100 bisikleta ang ibinigay nila para sa mga batang tinutulungan ni Joel. At para maipadala ito mula Amerika papuntang Pilipinas, sinagot pa ng isang kaibigan ang gastos sa shipping. Yung mother ko is actually very similar yung experience niya. Siya rin naglalakad papuntang school, mga ilang kilometro every day. Nakapaanga lang rin siya eh. At eto nang hinihintay ng mga estudyante ng Baclayon National High School. Hindi na sila kailangan maglakad papuntang eskwela dahil narito na ang 80 bikes mula sa Bikes for the Philippines. Hello! Oh, eto na! Hello, okay. So, eto, bikes yun na to. Eto, so ito, kahit kanino. Alright, eto na yung bikes yung puntahan yun na. Salubungin nyo. Yun yung mga bikes ninyo. Hello. So, ito, pwedeng eto yung bike mo. Yung bike ni Ate Karen, eto yung kanya. Try mo nga. Tama ba? Yan. Sige, try mo. Yan. Oh, everybody. Yan. Oh, di ba? Size na size. Bagay sa kanya. Ngayon, 80 estudyante na ng Baclayon National High School ang may bagong bisikleta. Kung dati, halos 2 oras ang nilalakad nila. Ngayon, wala pang 1 oras, nasa eskwelahan na sila. Anong pakiramdam mo na may bago ka ng bike? Masaya. Masaya. Ba't dati ba nung wala kang bike, gaano kahirap magpumunta sa eskwela? Mahirap kasi maglalakad lang ako. Sobrang saya ko po. Oo, gaano ba kahirap noon nung pumapasok ka? Mahirap po lalo na po kapag tag-ulan. Oo. Nang minsan basa yung daan. Nang nahihirapan po kaming pumunta sa school. At may bonus pa. Namigay rin si Joel ng mga sapatos. Donasyon ito mula sa kanyang mga kaibigan. Happy na ba kayo? Happy! Siyempre, nakakauhaw din ang mag-bike. Kaya para maibili ang mga estudyante ng kanya-kanyang mga water tumbler, inilibot ng Ako ang Simula ang aming Happy Timba para mangolekta ng pondo.
Ayan, di na mauuhaw ang mga estudyante ng Baclayon. Maraming salamat! Ako simula! Mahaba-haba pa ang lalakbayin ng mga estudyante ng Baclayon. Pero sa bawat pedal ng bisikleta, unti-unti silang nalalapit sa kanilang mga pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ano ginagawa mo sa pangangalakad? Kuha po ng plastic dyan sa maglalakad. Malayo po. Mula Araneta po hanggang Morato. Marami na, ibibenta na po. Pag wala kita, sir, di pa uuwi. Kasi minsan, hindi rin ako kumikita, sir. Naipagpatuloy lang niya ang kanyang pag-aaral. Pero gaya po ng kwento ng maraming kabataang Pilipino na nasadlak sa kahirapan, natigil po siya sa pag-aaral matapos ang elementarya. Kaya imbis na sa eskwelahan, sa lansangan at sa parking lot, ang diretsyo ni Sandro araw-araw para kumita kahit papaano at maipantulong sa kanyang pamilya. Isang linggo na lang, pasukan na naman. May mga batang excited, meron ding mga bitin pa sa bakasyon. Kung sila handang-handa para sa pasukan, ito hong si Sandro handang-handa na rin. Hindi po para mag-aral, kundi para magtrabaho. Dito sa Barangay Tatalon, Quezon City, matatagpuan ang bahay ni Sandro. Ilang beses na ring nasunog ang lugar na ito. Pero dahil wala ho silang pera, hindi makalipat ng bahay ang pamilya ni Sandro. Panganay po siya sa 8 magkakapatid. Mula nang iwan sila ng kanilang ama, ang nanay na lang niya ang bumubuhay sa kanila. Si Sandro natutong kumayod at sa murang edad, siya na po ang tumayong padre de pamilya. Lalo na't ngayong buntis ang nanay niya, sa lalaking iniwan din sila na naging dahilan din kung bakit pansamantalang tumigil sa pagtatrabaho ang kanyang ina. Kaya kayo sa akin. At dahil dito, natigil siya sa pag-aaral. Sayang, mag-high school na sana siya ngayong pasukan. Ayaw po niyang umiiyak ako, sir eh. Umiiyak ako pag wala siya. Bakit naging ganito ang anak ko? Sana hindi na lang ako nag-asawa. Kasi siya nahirapan eh. Siya po tuloy naghahanap buhay. Sana hindi po ako buntis. Ako naghahanap buhay sa kanya. Sana pag-aral po sana si Andro. Wala akong magawa. Kasi gusto ko magtrabaho eh. Walang tumatanggap sa akin labandera eh. Natatakot po yung mga amo dahil buntis po ako. Kumusta ang pamilya mo? Hirap, sir. Araw-araw kang magpupuyat, didiskarte, mapapagod ka. Araw-araw kang pagod. Hindi ka makakatulog siya. Tapos mo kumain, diskarte ulit. Tapos tulog na saglit, diskarte ulit pag wala ng pera. Alas 9 pa lang ng umaga, makikita na sa mga kalsada ng Araneta Avenue itong si Sandro. Nangangalakal ng basura. Ang kita niya sa isang araw, 50 pesos o minsan 100. Ang masakala pa po, may mga araw na wala siyang kinikita. Ano ang ginagawa mo sa pangangalakal? Kuha po ng plastic din sa maglalakad. Malayo po. Mula Araneta po hanggang Morato. Marami na, ibibenta na po. Pag wala kita, sir, di pa uuwi. Kasi minsan, hindi rin ako kumikita, sir. Hirap, sir. Nakakapagod eh. Lalakad ko pa. Kapag hindi po nangangalakal ng basura si Sandro, alam niyo kung saan siya matatagpuan. Dito sa parking lot ng isang fast food chain, dito po sa Quezon City. Sa loob po ng mga ilang oras na pagpapaparada, pagpapaatras ng sasakyan, kumikita po siya ng 250 pesos. Yun kung maswerte ang kanyang araw. Sapat na po yan para maipangkain ang kanyang pamilya. Tagaktak ang pawis ni Sandro sa ilalim ng tirik na araw. Pero di siya tumitigil. Kahit na minsan, gutom pa. Sa bawat sasakyan kasing magpapark, nakasalalay ang kakainin ng kanyang pamilya sa bawat araw.
Meron ka pa ba na itatabi o binibigay mo lahat sa nanay? Binibigay ko po sir sa nanay ko lahat. Minsan sir nakakapagtabi kaso nagagastos din. Yung nagkasakit sir yung kapatid ko. Hindi ko malaman kung bakit parang ordinaryo lang sa'yo yung pagtatrabaho. Saan mo nakakuha yung ganong klase ng kaisipan na kailangan mo na maghanap buhay? Naisip ko lang sir kasi hirap ng buhay kaysa sa milata ka lang dyan. Bahay, wala, magugutom ka talaga. Kasi ako lang sir kasi maano sa amin eh. Bumubuhay eh. Hanggang ano yung kaya mong gawin para sa pamilya mo? Trabaho lang magtrabaho sir, para sa kanila. Para makakain. Pero aminado si Sandro sa gitna ng pag-aalaga sa pamilya, di niya nakalimutan ng pag-aaral. Bakit hindi ka nakapag-aaral? Libre din naman yung high school. Kulang ko lang po kasi sa papel sir eh. Yung papel ko po, 4137 na sa Bulacan po. Wala naman pong pera para kunin yun. Kaya nakipag-stop po. Pero anong pangarap mo tungkol sa pag-aaral? Makapagtapos po. Hindi na ganito yung buhay namin. Ano ba gusto mong maging? Pulis sir. Gusto mong magpulis? Tama yan. Sapagkat sabi nga, ang edukasyon, yun yung kayamanan natin eh. Hindi mo mananakaw. At saka yung edukasyon, yan yung magbubukas sa iyo ng maraming oportunidad sa hinaharap. No? Gusto ko makita pagdating ng araw, isang matagumpay na Sandro ka. Gusto ko po kasi mag-aaral si Andrew eh. Kahit high school lang po sir. Tapos pag manganak po ako, kunwari nakapag-aral po si Andrew, ako na po mag-ano po sa kanila uli. Bubuhayin ko sila, hindi ko na patatrabahoin si Andrew. Pinapangako po yun, hindi na masura si Andrew. Ang hindi po alam ni Sandro at ng kanyang ina, nagpunta ang Ako Ang Simula sa Kamalig Elementary School. Ang dati niyang eskwelahan sa May Kawayan, Bulacan, para kunin ang report card niya at ilan pang dokumento para makatuntong siya ng high school. Sabi mo, gusto mo mag-aral, di ba? Apo. Sabi mo, kapag naayos na yung mga papel mo, babalik ka sa pag-aaral. Mag-enroll ka. Apo. Sigurado? Sigurado? Yan, dito na yung papel mo. Ito yung iyong Form 137. Sandro, yan yung lisensya mo para ikaw ay makatuntong sa high school. Ngayon, sasamahan ka namin magpa-enroll. Ha? Apo, sir. Ayos ba? So, ayos. Sinamahan namin siyang mag-enroll sa Doña Josefa High School. Congratulations, Sandro. Habang nag-i-enroll si Sandro, kakwentuhan namin ang kanyang ina. Walang kaalam-alam na ang pangarap niya sa anak, unti-unting natutupad. Mag-enroll na ako. Enroll ka na. At imbes na intindihin pa ni Sandro ang pambili ng school supplies at uniform, iniregalo na namin ang mga ito sa kanya. Sinukat kagad yung uniforme, pati yung mga kapatid niya tuwan-tuwa. Mag-aaral na ulit ang kanilang kuya. Maraming salamat po sa ABCBN, sa inyo po. Kinabukasan, muling sinurpresa ng Ako Ang Simula ang pamilya ni Sandro. Dahil sa 3 sako ng bigas at groceries mula sa Ultra Mega, siguradong may makakain sina Sandro at ang kanyang pamilya sa mga susunod na araw at ilang pwede nilang ipaninda para may pandagdag kita. O ayan ha, imbis na ang pagtatrabaho isipin, makapaghahanda si Sandro para sa kanyang unang araw sa eskwelahan. Lagi po nating naririnig ang karunungan, ang yaman na hindi kayang agawin ng kahit sinuman. Si Sandro, hindi nawala ang determinasyong makapagtapos sa pag-aaral. At para sa kanya, ang unang araw ng kanyang pagbabalik eskwela ay ang simula ng kanyang pangarap na balang araw ay maiahon ang kanyang pamilya sa hirap. Talagang binigyan niya ang kanyang buhay para sa Quezon City Jail. Tutok siya at tinutulungan talaga yung mga prisoners, no? Na pagpapakilala sa Panginoon,
no? At yung pagdadasal. Hi! Can you pass the Colgate? Pero sa kanilang naging buhay, isa na po rito si Nanay Betty. Ginugol ang kanyang oras at buong buhay sa paninilbihan sa mahigit sa 1,000 preso sa Quezon City Jail. Sa edad na 75, pumanaw na po si Nanay Betty dahil sa sakit na pancreatic cancer. Ito po ang aming tribute sa naging buhay ni Nanay Betty. Nananampalataya pa ba kayo sa Panginoon na isang araw ay lalaya kayo? Talagang binigyan niya ang kanyang buhay para sa Quezon City Jail. Tutok siya at tinutulungan talaga yung mga prisoners, no? Na yung pagpapakilala sa Panginoon, no? At yung pagdadasal. Kahit na pala kayo nakakulong, malaya pa rin kayo na gumawa. Tinatama niya lagi yung mali ko eh. Kumbaga, kung makulit ako, sinasabihan niya ako kung anong kailangan kong gawin, kung anong dapat kong gawin, iwasan ko yan. Una siya yung spiritual advisor namin, siya yung pinangananay namin. Ang dami niyang minibigay dito sa amin, ano siya yung nagpo-provide. She's a very strict teacher but reasonable. She touched our lives. In what way? I can't really put it into words, but she lived a full life and she spent her life teaching us. Tinatawag kayo ngayon ng ating Panginoon. You are the wind beneath my wings. Kung nagagampanan ko yung aking trabaho, yun ay dahil sa nandyan siya lagi. She has fulfilled her mission. The things that she wanted to do in life. Hindi man siya natuloy magmadre. Pero ang pagmamadre niya, madre ng Quezon City jail inmates, madre ng mga people whose lives she has touched. Siya si Nanay Betty, kaibigan, kaagapay, nanay ng mahigit 1,000 preso ng Quezon City Jail. Nanay Betty, ito, nung na-diagnose kayo na may pancreatic cancer, anong naging pakiramdam niyo noon? Anong pumasok sa isip niyo? Sana sinabi sa akin namin, sabi ko, Lord, your will be done. Sa loob ng halos 3 buwan, maswerte naming nasaksihan, hindi lang ang buhay ni Nanay Betty. Dito na ako sa Quezon City. Lord, thank you, Lord! I'm back! Kundi pati ang mga buhay na kanyang binago. Araw-araw ka natin nagdadasal sa rosary. Nakita rin namin kung paano unti-unting inubos ng sakit na cancer sa lapay ang lakas ni Nanay Betty. Pero lalo lang tumatag ang kanyang pananampalataya. Yung ginagawa ko, it is not my work, but it is the work of the Lord. Another mission is given to me. Maybe this mission of suffering. Uniting my sufferings with the Lord. Isang buwan din siyang naratay sa ospital. Hanggang sa nito lang ika-24 ng Mayo sa kanyang tahanan. Binawian ng buhay si Nanay Betty. Pero sa kanyang pagpanaw, imbis na magluksa, inalala ng mga tao ang makabuluhang buhay ni Nanay Betty. She was a very good physics teacher, no? Napunta siya sa Concepcion Tarlac. Yan, naging estudyante na ito mga sina former Secretary Jesly Lapus. She was a very good and dutiful postulant, no? Yun lang, kung di siya nagkasakit, siguro makakasama namin hanggang ngayon. Siya ang pinakamahigpit, siya ang pinakamabagsik, at saka ginatatakutan. Pero afterwards, yung mga products naman ng school namin,
Pagdating sa college, sa Manila, naging outstanding. Papatuloy ko yung mga dapat na kanyang ginagawa sa Quezon City Jail, katulad ng medical mission, sa misa, at sa pag-attend sa mga meeting na kanyang ina-attendan. Mamimiss man nila si Nanay Betty. Naniniwala silang masaya siya sa kinaroroonan niya ngayon. Si Sister Betty ay tumatanggap na naman ng panibagong award. And Sister Betty, tanggapin mo na ang award mo. Mission accomplished, and you will now have your award in heaven. Siya si Nanay Betty. Kaibigan, kaagapay, nanay ng mahigit 1,000 preso sa Quezon City Jail. At kahit wala na siya, ang mga aral na iniwan niya ay mananatiling inspirasyon para sa mga buhay na kanyang binago. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Hi, can you pass the Colgate Total Healthy Mouth Test? Sure, just brushed. Let's see. Gaya po ng lagi namin sinasabi, edukasyon para sa magandang kinabukasan. Kayo rin ho, pwedeng-pwede ho kayong tumulong para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kabataang Pinoy. Mag-donate lang po ng second-hand computers para sa aming Happy Computer Campaign. Para sa mga detalye, mag-email lang po sa akoangsimula.tv.abscbn@gmail.com o di kaya i-message kami sa Facebook o sa Twitter. Sa bawat computer na idodonate po ninyo, buhay ng isang estudyante ang mababago. Kaya mag-donate na. Posible po ang pagbabago, basta't laging isa puso. Ako ang simula!